Nangangamba para sa kanilang buhay ang ilang pinangalanan ni Pangulong Duterte na di umano'y sangkot sa iligal na droga. Kabilang dyan ang mayor ng Iloilo City at ang negosyanteng si Peter Lim. Kanina humarap sa media si Lim para itanggi ang mga paratang laban sa kanya. Live mula sa Cebu City may report si June Veneracion. June. Ivan, hindi nagpapakita o napakikita sa publiko itong si Peter Lim. Pero kanina humarap ang negosyante na nakabase rito sa Cebu City, humarap siya sa media. At sinabi niyang wala naman daw siyang dahilan para magtago, pero nangangamba raw siya sa kanyang buhay. Mula nang magpakita sa NBI noong July 21, 2016, ngayon lang muli nakita ng media si Peter Lim, ang Cebu-based businessman na inaakusahang big-time drug lord. I'm scared about my life because of the false accusation. People might think it is true and it's not true. I've never been in that business and I will never be in that business. Hinarap pa siya ni Pangulong Duterte noon, maharang idawit sa kalakaran ng iligal na droga. Pero lahat ng mga paratang ng mga nag-aakusa sa kanya, wala raw basihan. Why should I hide? Diba? I'm happy you are given this opportunity to answer and to rebut whatever they're saying because it's all a lie and it's fabricated. Sinampahan na sa Department of Justice ng reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act si Lim. Pinapaharap siya sa DOJ sa August 14. Ayon sa CIDG, binanggit ng dating aide ng mga Espinosa ng Albuera Leyte na si Marcelo Adorco na kabilang sa kanilang pinagkukunan ng droga ay si Lim. February 2013, nakakuha raw sila ng 20 kilo ng shabu kay Lim. June 2015, ayon kay Adorco, muling nag-supply sa kanila ng shabu si Lim, alinsunod sa napag-usapan sa kanilang meeting sa Thailand noong June 4, 2015. Does it say, guys, we met in Thailand like this? Oh, no, 20 wasn't mentioned in 20. I'm sure I was not there. Ito ang compound ng main office ng negosyanteng si Peter Lim. 45 taon na raw ito nag-ooperate. Pinapasok niya rito ang media para ipakita na legal ang kanyang mga negosyo. Mga negosyo tulad ng real property development at pagbibenta ng mga imported heavy equipment. Sobrang yaman nga raw ni Lim, base sa full background investigation ng CIDG Region 7. Kayang-kaya nga raw nitong magbayad ng mga bodyguard para bantayan siya 24 oras. We received a report na heavily guarded siya and most of his bodyguards are actually dismissed from the service either sa police or sa military. Hindi pa masagot ni Lim ng diretsyo kung sisipot ba siya sa DOJ sa August 14. Kasunod naman ang nangyaring raid sa Paruhinog compound. Hindi raw maiwasan ni Iloilo City Mayor Jed Mabilog na mangamba para sa kanyang seguridad. Isa si Mabilog sa mga dating pinangalanan ni Pangulong Rodrigo Duterte na sangkot di umano sa iligal na droga. In the Visayas, Jed Mabilog, I think is the mayor. Iloilo City, the most shabulized. Is there such a word, shabulized? You don't say that. Wala akong personal sa kanila, ha? Iloilo. Dati nang itinanggi ni Mabilog ang mga aligasyon at gaya ng ibang mga pinangalanang di umano'y narco-politician, humarap din siya kay PNP Director General Bato de la Rosa para linisin ang kanyang pangalan. Pinagsabihan pa raw siya noon dahil naman sa umano'y paglaki ng operasyon ng Udikta Drug Syndicate sa Iloilo. Nasawi ang mag-asawang Udikta matapos pagbabarilin sa pantalan sa Aklan, kasunod ng kanilang pagpunta sa Camp Crame noong August 2016. Itinanggi rin ng Mabilog na konektado siya sa mga Udikta. Git ngayon ni Mabilog, ginawa niya ang lahat para suportahan ang kampanya kontra droga ng administrasyon. We are confident because nakita man ang syudad sa Iloilo. I think that nakita man sa national na mga leaders, especially siguro nakalabot naman kay Presidente kung ano ang ginahimo natin dito sa syudad sa Iloilo. Kampante naman si Maasin Iloilo Mayor Mariano Malones na malayong matulad siya sa nangyari sa mga Paruhinog. Kabilang din siya sa mga tinukoy umanong narco-politician. Pero aniya, cleared na ang kanyang pangalan. Si dating Cebu City Mayor Michael Rama na isa rin sa mga pinangalanan dati ng Pangulo, nagtungo sa tanggapan ng CIDG Region 7 kanina para muling linisin ang kanyang pangalan. Lalo't umiinit uli ngayon ang usapin tungkol sa mga di umano'y narco-politician. It's very good na kita mo sa newspaper. Ani Rama, suportado niya ang sinasagawang investigasyon sa mga pangalang nasa listahan ni Pangulong Duterte na mga umano'y sangkot sa droga. The
Ivan, patuloy na nakikipagkonsulta si Peter Lim sa kanyang mga abogado para magdesisyon o bago magdesisyon kung dadalo sa o haharap sa Department of Justice sa August 14. Ivan. June, we can imagine yung chilling effect ng nangyari sa mga paruhinog sa mga ibang mga nabanggit na narco-politicians, kabilang na, o hindi man politician pero nabanggit itong si Peter Lim. Nabanggit din ng CIDG sa report mo na marami siyang bodyguard at kaya niya magbayad ng bodyguard. Nakita mo ba yun, June, nung pumasok ka sa compound niya? Yun nga yung isang napansin ko, Ivan. Actually, pagkatapos nung maiksing kamayan namin at maiksing conversation, ay pumasok na siya sa isang sasakyan. Masasabi natin na ordinaryong sasakyan, kung ikukonsider mo yung napapublicize at nasasabi tungkol sa kanya na napakayaman, napakasimpleng SUV yung kanyang sinakyan. At hindi nga para heavily tinted yung sasakyan na yun. At wala naman tayo ganong napansin na sumunod sa kanyang mga bodyguard o talagang sumakay doon sa sasakyan na pinagpuntahan niya after namin siyang makausap at lumabas na ng gate. Hindi lang natin alam kung paglabas ng gate kung nagkaroon ng palitan ng sasakyan o lumipat siya ng ibang sasakyan paglabas ng gate doon sa kanyang compound kung saan nandun yung kanyang main office na kanyang mga negosyo, Ivan. Ito namang mga pinangalan ng narco-politicians. Si dating Cebu City Mayor Mike Ramacamo humarap sa CIDG Region 7 para linisin ang kanyang pangalan. Maalala natin si Vice Mayor Nova Parohinog, pumunta pa nga ng Camp Crame para ganun din, linisin ang kanilang pangalan. Pero nangyari pa rin itong raid sa kanila. Anong recourse meron itong mga narco-politicians to perhaps prevent itong mga drug raids similar to what happened to the Parohinogs? Yan nga yung nagbibigay pangamba rin, hindi lang naman dito kay Peter Lim, itong Cebu-based businessman na si Peter Lim, pati na nga yung ibang mga narco-politician na binanggit ni Pangulong Rodrigo Duterte. Dito sa area ng Region 7, Ivan, ang pagkakatanda ko ay nasa 80 yung sinasabing high-value target ng mga otoridad, high-value target doon sa kampanya kontra droga. Kaya talagang may mga nababalitaan din tayo na talagang yung meron namang kayang ibayad ay talagang sa kanilang sariling kapakanan dahil na rin dito sa mga balita na nag-uugnay sa kanila sa droga at even yung mga incidents, itong mga bloody incidents na nasasaksihan natin, nagkakaroon din sila ng mga security adjustments para sa kanilang sarili. Pero even before that, yung the moment na mabanggit nga sila na sinasabing part sila itong tinatawag na narco trade, ang balita ay nagkakaroon naman talaga na sila ng mga security adjustment, lalo na sa kanilang mga paggalaw, Ivan. June Veneracion, live mula sa Cebu City. Maraming salamat.